Ang unang naramdaman ni Anika nang unti-unti siya magkamalay ay ang matinding kirot at pangangapal ng isang bahagi ng kanyang mukha at ang sakit ng mga braso niyang nakatali sa likuran. Kasunod yun ay naging aware siya sa malayong tinig ng mga lalaki sa lengguwaheng hindi niya maintindihan at ang paggugi na kung nasaan man siya. Hirap niyang iminulat ang mga mata sa kadiliman pero wala siyang makita. Mahina siyang napaungol. Anika, are you awake? Bulong ang pamilyar na tinig ni Rafael. Tuluyang nagising ang kanyang diwa at iginala ang tingin sa masikip na silid kung nasaan siya. Pilit siyang bumangon na mahirap gawin dahil nakagapos pala pati ang kanyang mga binti. Rafael? Tawag niya sa pabulong ng tinig. Napaigik siya nang sa wakas makabangon siya, paupo at napasandal sa pamilyar na bulto ng katawan ni Rafael. Nanaw lamang niya napagtantong nakasandal paupo sa kahoy sa kanyang tabi. Tumingala siya sa kabila ng dilim ay nakita niya ang mukha nito. Napahikbi si Anika dahil mamaga at puno ng sugat ang mukha ng binata. Oh, Rafael! Umiiyak na yung usal. Hindi na ito magawang hawakan at yakapin dahil nakagapos ang mga braso niya at mukhang ganoon din ang lalaki. I'm okay. Huwag kang mag-alaala. Ano nito sa kanya? Pinaglapat pa nito ang mga noo nila at kahit papaano, nakaramdam siya ng comfort na maramdaman niya ang init niyon. Sino ba sila? Ano bang nangyayari? Garalgal niyang tanong. Tumiim ang mga bagang ni Rafael at mariing pumikit. Kidnappers. Mukhang matagal na nila akong tinatarget at natunugan nila akong na magpunta ako sa Dubai. I didn't use our family's private jet at sumakay ako sa normal aeroplano. Kaya mula sa airport, minamatyagan na nila ako. At least, yun ang pinagyayabang nila sa akin kanina habang binubugbog nila ako. It was my fault for not noticing. Kasalanan ko na hindi ako nag-ingat. At ngayon nadamay ka pa. I will never forgive myself if something happens to you. Garalgal na tinig ng binata at puno ng pagsisisi. They are not small-scale kidnappers, Anika. Kanina, nang dalhin nila tayo sa bangkang ito, nakita ko, nalampas isang dosena sila at may mga matataas na kalibre ng baril. We have to get out of here. We are on a boat so all we have to do is to get to the upper level, jump to the ocean, and swim away from them. Kumabog ang dibdib ni Anika sa kaba at parang gusto na namang mapaiyak sa takot. Subalit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwede maging mahina. Dahil kung hindi, buhay nila ni Rafael ang maaaring maging kapalit na yun. Kahit pa nalalambot ang kanyang mga tuhod. Pero paano tayo makakalabas ng silid na ito? I'm still thinking. Ang una ko naisip ay hintay na lamang na ma-rescue tayo because they made a mistake of leaving Alan behind. I'm sure he and my father's men can easily find us. Pero pagkatapos ko marinig mga pinag-uusapan nila kanina, habang nagkukunwari akong walang malay, I know we have to get out of here as fast as we can. Anong pinag-uusapan nila? Tumiim ang mga bagang ni Rafael. His face became grim. Lalo ang tuloy tumindi ang takot ni Anika. Bago pa makapagsalita ang lalaki, ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng maliit na lugar na iyon. Sabay silang napatingin sa pinto at nakita mga mata niya sa pagkasilaw sa liwanag na mula sa labas. Ang lalaki mukhang leader ng grupo ang nagbukas ng pinto. Ah, you two are awake. Good. You have wasted too much of our time sleeping. We are going to call your billionaire father for your ransom. That we should have done 6 hours before if you were only awake. For sure, he will want to hear your voice. Matigas sa Ingles ang kidnapper na gumisipa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at naging maluswa ang kislap ng mga mata. Kinalabutan si Anika at napasiksik kay Rafael. But you don't have any monetary value. But we can use you for something else. Iniharang ni Rafael ang katawan sa harap niya at matalim na tiningnan ng kidnapper. My father will pay for her
So don't you dare touch her. Asik nito. Tumawa ang kidnapper. Don't be arrogant. You don't even know if you will get out of here alive, boy. We can ask you for money and kill you if you want to. Nanginig sa takot si Anika at talo pang isiniksik ang sarili kay Rafael upang tahimik itong pigilan. Baka mapiko ng kidnapper at saktada naman nito ang lalaki. Halos marinig niya ang pagngangalit ng mga ngipin ni Rafael. Lalong lumakas ang tawa ng kidnapper at muling isinara ang pinto. Anong gagawin natin? Usal niya. Tulungan mo akong tanggalin ang pagkakatali ng mga kamay ko. Kahit ikaw lang ang mapatakas ko, gagawin ko. They plan to sell you, Anika. Worst, they might rape you if you stay here. Ako, hindi nila ako papatayin hanggat hindi sila nakakapag-demand ng ransom. We have to get out before they call my father. Mahina, pero determinadong bulong ni Rafael. Tumalikod si Anika kay Rafael at tinabot na nakatali niya mga kamay. Ang tali naman na nakagapos sa binata. Sabay tayong tatakas dito. Hindi kita iiwan sa kamay ng mga kriminal na iyon. Determinado rin niyang bulong. Don't argue with me, Anika. May iligtas ako ni na Alem. I just need time. Sigurado akong parating na sila. Na hindi ka magkakaroon kapag nalaman nila na tumakas ako. Hindi ako papayag na iwan ka rito. Giit niya. Napabuga ng hangin si Rafael. Fine. We will manage somehow. Suko nito. Napahugot ang malalim ng paghinga si Anika. At unti-unti bumabalik na naman ang lakas. Dahil nagkaroon siya ng purpose. Itinutok niya ang buong atensyon sa pagkalag sa taling nakagapos sa mga kamay ni Rafael. I'm sorry. I got you involved. Usal nito, pagkalipas ng maraming minuto. Marahas na napailing si Anika. Kahit hindi siya nito nakikita. Nag-iinit na naman ang mga mata niya sa kinahantungan nilang dalawa. No, it's my fault. Dahil pinuntahan mo ako, kaya ito nangyari. Tapos, ang totoo, napansin ko na ang dalawa sa kanila nung nasa Miracle Garden tayo. Pero binaliwala ko. Dahil akala ko, napaparanoid lang ako. Kung sinabi ko kaagad sa inyo, hindi sana ito nangyari. Kahit pa alam ko na naranasan mo na rin ito dati. Kahit pa, ayoko mangyari ulit ito sa'yo. Kaya ako ang dapat nagsasorry. Napabuga siya ng hangin at bahagi na wala ang bikig sa lalamunan niya. Nang sa wakas, maluwagan niya ang tali sa mga kamay ng binata. Natanggal ko na. Pabulong niyang bulalas. Nagawa namang igalaw ni Rafael ang mga kamay at mabilis na humarap sa kanya upang tanggalin naman ang kanyang pagkakagapos. This is not your fault. Always remember that. And I want you to stay as close to me as possible. Huwag kang aalis sa aking likuran kahit na matagal pa ang mga gapos natin. Bulong nito. Tumango naman si Anika at bahagi ng kahinga na maluwag na maramdaman. Lumuwag ang pagkakatali sa kanyang mga braso. Sunod naman kanila si Rafael ang pagkakatali ng mga binti nito. At ganoon din ang kanyang ginawa. Nang pareho na silang malaya, ay muling humarap sa kanya ang binata at ikinulong ng mga palad ang kanyang mukha. Mariin siya nitong hinalikan sa mga labi at tumulo ang mga luha niya sa halo-halong emosyon. Yumakap siya rito at impit na napahikbi. Rafael. Anika, usal ni Rafael. At sandaling hinagod ang kanyang likod na para bang siya inaalo. Everything will be okay. Makakaalis tayo dito. Trust me. Bulong pa nito sa kanyang tenga. Tumango siya. Talo pang humigpit ang yakap dito. Tila may sasabihin pa si Rafael. Pero sabay silang napaigtad nang biglang umalog ang kanilang sinasakyan bangka at nakarinig sila ng malakas sa lakabog na para bang bumangga sila sa kung ano. Muntik na nga mauntog si Anika sa pader, kundi lamang naalalayan ni Rafael ang kanyang ulo. Kasunod na yun, ay ang malakas sa boses at mga yabag ng mga kidnapper mula sa labas. Ano iyon? Halos hindi humihinga niyang bulong sa binata. Tila galit ang sisigawan ng mga kidnapper at matiim na nakikinig lamang si Rafael. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at inalalayan siyang tumayo. The rescue is here. Nagkakagulo sila. Dahil may humarang doon na dalawang malalaking speedboat. Sigurado ako sa naalim iyon.
Let's go, bulong nito. Tumango si Anika at pilit pinatatag ang tuhod. Na magsimula maglakad palapit sa pinto si Rafael, ay pumesto siya sa likuran nito, na gaya ng bili ng lalaki. Napaigtad si Anika at impita na patili, na makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng mga baril mula sa itaas. Napakapit siya sa t-shirt ng binata at nanginig ang kanyang mga labi sa takot. Natensyon si Rafael, pero mabilis na nakalapit sa pinto at imbis na buksan iyon, ay inilak pa. Pagkatapos, ay pumesto sila sa gilid ng pinto at sumandar sa pader. Pinakaramdaman nila ang nasa labas. Puro sigaw, yabag ng mga tumatakbo at putok ng mga baril pa rin ang pumapailan lang sa labas. Pagkatapos ay biglang may sumipa sa pinto at napaigtad na naman si Anika. Kasabay na mabilis na pagharang ni Rafael sa katawan nito sa kanyang harapan. Nabibingi siya sa lakas ng kabag ng dibdib niya at nanginginig ang buo niyang katawan sa tensyon nang biglang paulunan ng bala ng kung sino ang pinto. Kung hindi sila umalis si Rafael sa pwesto nila kanina, siguradong natamaan na sila ng mga bahalang iyon. Naitakip niya ang mga kamay sa bibig nang biglang sipayan ng pinto at bumagsak iyon sa sahig. Pagkatapos, ay humakbang papasok ang isang lalaki. May bitbit na malaking baril. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Rafael hand-chopped the hand holding the gun. Pagkatapos ay inagaw nito iyon sa lalaki at malakas sa tinuhod ang sikmura nito. Bumagsak sa sahig ang kidnapper na agad naman tinutok na Rafael ang baril sa batok at nawala ng malay. Hawak ang baril sa isang kamay. Ay inilahad ng binata ang isang kamay sa kanya habang nakasilip sa labas. Let's go, bago pa makaisip ulit ang puntahan tayo rito. Inabot ni Anika ang kamay nito at mabilis. Ngunit maingat silang lumabas ang silid ng ngayon ay napagtanto niya isa sa mga boat cabin. Wala silang nakasalubong ng mga kidnapper at paunti na ng paunti ang palitan ng putok ng baril sa itaas hanggang sa mawala na iyon at tumahimik sa itaas. Nasa bukado ng hagdan packet sa decks na Rafael at Anika at pareho silang hindi kumikilos at halos hindi humihinga. Nakikiramdam. Master Rafael! Malakas sa sigaw ng isang lalaki sa deck na sigurado niyang pag-aari ni Alem. Naramdaman ni Anika na naging relax ang katawan ni Rafael at ibinaba ang baril na hawak. We're here! Sagot din ito. Nakarinig siya ng maraming yabag palapit sa kanila at nakahinga na rin siya na maluwag na makita ang bulto ni Alem. Tinignan nito si Rafael mula ulo hanggang paa pagkatapos ay bumaling sa kanya. Sandaling lumambot ang ekspresyon sa mga mata ni Alem at tamasada naman ang mga mata ni Anika. Dahil alam niya, kahit wala na naman na ekspresyon ang mukha ng bodyguard, ay nag-aalala rin ito para sa kanya. Let's go. We will get away from here through the speedboat, sabi ni Alem. Where are we? Tanong ni Rafael. Natuloy nang umakyat sa deck at hawak pa rin ang kanyang kamay. Persian Gulf. This is the only way they could go. When an agent saw a suspicious group at Port Rashid. It was where this boat was docked, so we moved even though they haven't contacted your father yet for the ransom. Sagot ni Alem. Namilog ang mga mata ni Anika na makita kung anong hitsura ng deck. Mga nakahandusay na dugo ang mga katawan. Napahinto tuloy siya sa bukana ng deck at nabitawan ng kamay ni Rafael na nagsimula naman makipag-usap kay Alem sa Arabic. Kinailangan niyang humugot ang sunod-sunod na paghinga upang kalmahin ang sarili habang iginagala ang tingin. Sira-sira ang deck dahil sa mga tama ng baril. Ang sahig ay halos pula na dahil sa dugo. Isipin pa lamang niya ang posibilidad na baka sila ni Rafael ang namatay. Kung hindi lamang dumating kaagad si Alem, ay nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Hinanap niya ng tingin ng binata at ang makita ito, ay humakbang siya upang sana ilumapit pero napasigaw siya nang may brasong biglang mahigpit na pumaikot sa kanyang leeg at tinablot siya pasandig sa isang katawan. Tiningnan niya ang lalaki at pakiramdam ni Anika. Nahulog ang kanyang puso sa sahig na makita ang kidnapper na napatumba kanina ni Rafael. Tarantang napatingin siya sa direksyon ni Alem. Nakita niyang napalingon sa direksyon niya si Rafael. Tinakasan ng kulay ang mukha nito
habang ang mga lalaki sa paligid ay itinaas ang mga baril at saka itinutok sa lalaki may hawak sa kanya. "Don't shoot or I will kill her." Napaigig si Anika na maramdaman ang dulo ng patalim sa kanyang liig. Nilukob siya na matinding takot. Kinapot siya ng paghinga nang humigpit pa ang braso ng lalaki na halatang walang pakialam kung nasasaktan ba siya o hindi. And then he began to drag her to the side of the boat. Palayo sa direksyon kung saan nakaabang ang dalawang speedboat na dala ni na Alem. "Anika!" Tawag ni Rafael sa garalgal na tinig. Nag-init ang mga mata niya at pilit na sinalubong ang mga mata ng binata sa kabila ng marahas na pagtrato sa kanya ng kidnapper. Alam niyang ginagamit siya ng kidnapper bilang human shield. Para hindi ito paputukan ni na Alem. Natatakot siya, pero mas matindi ang sakit ng kanyang puso na makita. Takot na takot si Rafael that he has to suffer like this because of her. Nagsanyasan ang mga lalaki at dahan-dahang ibinaba ang mga baril. "Release her and we will let you go," sabi ni Alem sa lalaking may bihag sa kanya. Nakarating sila sa gilid ng deck at sa likod din na Anika ay ang dagat. Tumawa ang kidnapper at lalong humigpit ang hawak sa kanya. Napaigig pa siya dahil hindi na siya makahinga. "I'm not a fool to believe you," sigaw ng lalaki. Pagkatapos ay nalaki ang mga mata ni Anika at ganoon din si Rafael. Nang biglang tumalo ng kidnapper, bit-bit siya patungo sa dagat. "Anika!" sigaw ni Rafael na nakita pa niya tumakbo patungo sa kanyang direksyon bago tuluyang bumagsak sa dagat. Masakit na naging impact ng pagkakahulog niya sa tubig. Hindi niya alam kung paano, pero nabitawan na siya ng kidnapper at nahampas sa malakas na alon. She was smashed to the side of the boat and her head was hit to something very hard. Nawalan siya ng lakas na lumangoy at nakalimutan magpigil ang hininga. Nakalunok tuloy siya ng tubig dagat. She knew she was losing consciousness and she knew she will die if that happens. Subalit hindi niya magawang labanan ng kadilimang unti-unti siyang nilalamon. Dalawang tao lang ang sumagi sa papalabong isip ni Anika. Una ay ang kanyang ama na walang kamalay-malay na umalis siya ng apartment nila at inaasahang maaabutan siya sa pag-uwi nito. Pangalawa ay si Rafael at ang panik at takot sa boses ito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Siguradong matatrauma na naman ang binata dahil dito. At alam niyang siya ang dahilan ng lahat. Kung hindi lamang sila nagkakilala, kung hindi niya pinilit mapalapit kay Rafael, kung hindi niya ito minahal, wala sana sila roon. Kung mamamatay rin pala siya roon, sana hindi na lamang sila nagkakilala at minahalang isa't isa. Anika's heart ached and she cried, despite the fact that she's underwater, and then all was black.